Paano magpa-change oil ngayon 2024? Kung ikaw ay baguhan na driver, bago pa lang nagkaroon ng sasakyan, or babae, para sa'yo ang video na to. Pero disclaimer lang, tulad nyo, bago lang din akong driver, ang ituturo ko ay base lamang sa aking experience. Wow! Una, i-check nyo yung oil level ng inyong sasakyan. Kung mapapansin nyo, yung oil measurement ng ating sasakyan may dalawang bilog sa dulo. Parang ganito, isang low, isang full. At huwag mo nang hahayaang umabot sa low level yung oil ng sasakyan mo. Para na rin yun sa ikagaganda ng takbo mo at para maalagaan ang makina ng sasakyan mo. I-check mo rin yung texture ng oil. Pag ito ay kulay tinta na ng pusit at malapot. Isa yun sa mga palatandaan na kailangan mo na magpa-change oil. Saan nga ba murang magpa-change oil at magkano? Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, like and share, and hit the notification bell para updated ka sa aking mga next video. Pumunta ako sa pinakamalapit na Petron gasoline station dito sa lugar namin. Pumunta kayo sa service station nila. Take note, hindi po lahat ng Petron gasoline station ay may service. Mag-inquire ka sa loob kung meron ba silang car oil at oil filter. Dahil yun ang bibilhin mo. Tatanungin ka nila kung anong sasakyan ang ipapa-change oil mo at kung ano ang pinapagas mo. Sila lang bahala niyang kung anong klaseng oil at ilang litro ang bibilhin mo. Papipiliin ka nila kung gusto mo regular, semi-synthetic, or fully synthetic. Lahat naman yan ay pwede, pero ano-ano nga ba ang pagkakaiba ng tatlong yan? Ang regular po ay tatakbo ng 3,000 miles or 4,500 kilometers. Semi-synthetic naman ay tatakbo ng 5,000 miles or 7,000 kilometers. At ang fully synthetic ay tatakbo ng 7,500 miles or 10,000 to 15,000 kilometers. At dahil hindi pa naman ako palabiyahin ng malayo, ang kinuha ko lang ay yung regular. Tandaan nyo kung ilan ang odo ng sasakyan nyo na makikita sa harap ng manabela. Mag-a-add ka lang ng 4,500 kilometers para sa next mong pa-change oil. Ganito ang ginagawa nila. Itataas nila yung sasakyan mo at aalisin yung luma mong oil, yan padadaanin sa ilalim. Nakikita nyo ba kung gano'ng kaitim yung oil na inaalis? Sa sobrang itim niya, kakulay niya na talaga yung tinta ng pusit. Kahit babae ako, gusto ko matutunan yung pag-maintain ng sasakyan. Kung paano mag-check ng water, paano i-check ang battery, lining ng brake, oil level, coolant level, magpalit ng gulong, at napakarami pang iba. Para hindi ka masabihan na driver lang, kailangan mo matutunan yung mga yun para katawaging certified driver. Naks naman, sarap sa ears! Eto nga pala yung binili kong oil at oil filter. Sasabihin mo lang sa kanila kung anong klaseng sasakyan yung ipapa-change oil mo, tapos sasabihin nila sa'yo kung ilang galon yung dapat mong bilhin. Mura lang ang isang galon dito sa Petron. Expect ko talaga dati, mga nasa 5K to 8K ang magagastos ko. Pero maling-mali yung akala ko. Pinuksan na ni Kuya yung oil filter. Yan yung bago kong oil filter na ipapalit niya dun sa tinagkal nilang lumang oil filter. Bago nga pala ako pumunta rito sa Petron, nag-canvas muna ako sa mga kasa. Pero sa totoo lang, iba-iba talaga yung mga price nila. Siguro, iba-iba talaga sila ng mga diskarte kung paano magbigay ng price sa mga customer. Pag alam nila mukhang may pera ka, mataas yung bigay nila. Or pag nakita nilang babae, siguro mataas talaga yung bigay nila. Siguro, niisip nila na wala naman siguro tong alam sa mga change oil na gano'n at sa mga price. Meron kasi mga kasa na abuso na sa mga customer. Hindi naman lahat, pero marami talaga. Naubos na yung aking lumang oil kaya nilalak na nila ng ayos. Kailangan kasi lock na lock yan para habang umaandar yung makina ko, umaandar yung sasakyan ko, hindi tumutuloy yung langis. Sobrang delikado kasi pag nangyari yung ganun. At dahan-dahan na nga nilang binaba si Captain. Sana all na lang talaga may kumakarga. Pagkatapos nilang alisin yung used oil, lalagyan na nila ng bagong oil. O diba, sobrang linaw. Para siyang cooking oil. Kung i-compare natin dun sa inalis nating oil kanina, di ba? Napaka-importante talaga na magpalit tayo ng oil at ma-check yung oil level ng ating sasakyan. Ito kasi yung nagsisilbing dugo na dumadaloy sa loob ng ating sasakyan. Isa siya sa pinaka-importanting parte ng ating sasakyan para gumana ng ayos ang ating makina at maganda ang ating takbo. Madali lang din magpa-change oil para hindi naman ako inabot ng 1 oras dito.
Tinawag ako ni kuya at yun nga sinabi niya sa akin tapos na. Pinakita niya sa akin yung oil level at sinabi niyang medyo mataas pa daw. Pinaliwanag niya na yung sobrang oil ko daw is papasok yun sa oil filter pag in-start ko na yung makina. Dahil bagong palit nga yung oil filter natin, hindi pa masyado nasusuutan ng oilong loob nun. Pero once naman in-start natin yung makina at pinaanda na natin sa sasakyan, papasok na rin yun doon sa loob. Kaya magbabalance na lang din yung oil level ng sasakyan natin. At dahil tapos na nga, pumunta na ako sa counter para magbayad. Ang binayaran ko nga lang ay 1,372. Yun yun, 3 galon ng oil, isang oil filter, at yung bayad sa service ng pagpapalit nila. Kung meron kang Petron card, pwede mo rin yung gamitin para pumasok yung points sa iyong Petron card. At yun na nga, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please like and share and hit the notification bell para updated ka sa aking next video. Bye-bye!